Hindi na ako nagtataka sa naging desisyon ng ICC sapagkat mulat sa poll, talagang ipinilit na nila na may jurisdiction sila kahit nawala. At yan ay paulit-ulit na nating pinaliwanag yan at hindi naman nila pinapakinggan. Talagang meron na silang agenda kay Presidente Duterte. Tinanggihan, Attorney Sal, regarding to sa ICC na desisyon kahapon dahil tinanggihan nga ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipatanggal yung kasong isinampalaban sa kanya kaugnay ng umano'y mga krimen na naganap sa Pilipinas bago umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Ayon sa desisyon noong Abril 22, ibinasura ng ICC itong lahat ng apat na argumento ng depensa ni FPRRD. Giit ng korte, may jurisdiction pa rin daw ito dahil nagsimula ang proseso ng investigasyon habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Pinawalang bisa rin ng ICC ang argumento na ang preliminary examination ay hindi saklaw ng matter under consideration at iginiit na ang Office of the Prosecutor ay bahagi ng court sa interpretasyon ng batas. Tinanggihan din ng ICC ang pahayag na hindi na maaaring ituloy ang kaso dahil sa pag-alis ng Pilipinas at sinabing may balanse sa pagitan ng karapatan ng isang estado at umatras at obligasyon nito laban sa impunity. Dahil dito, babalik na sa pre-trial chamber ang kaso, Attorney Sal, upang alamin kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang inyong masasabi sa naging desisyon ng ICC, Attorney? Gaya ng ating inilabas na statement kahapon, hindi na ako nagtataka sa naging desisyon ng ICC sapagkat mulat sa poll, talagang ipinilit na nila na may jurisdiction sila kahit nawala. At yan ay paulit-ulit na nating pinaliwanag yan at hindi naman nila pinapakinggan. Talagang meron na silang agenda kay Presidente Duterte. Yung pong sinasabi nila na di umano, kaya sila may jurisdiction sapagkat daw, number one, nung inimbestigahan daw nila yung crime against humanity laban kay Presidente Duterte, ay miyembro pa si Presidente Duterte. Bago daw ito nag-withdraw ang bansa, inimbestigahan na nila. Teka muna. Unang-una, hindi kayo maaaring mag-imbestiga kahit na miyembro pa hanggat hindi nyo nadidetermina kung meron kayong jurisdiction o wala. Kailangan dumaan muna ang ICC doon sa kalakaran na pag-aaralan nila, meron ba tayong karapatan mag-imbestiga? Sapagkat doon sa Rome Statute na lumikas sa kanilang korte ay sinasabi doon na maaari ka lamang magkaroon ng jurisdiction sa mga miyembrong estado o bansa. Kung itong bansang ito ay walang kakayahang usigin ang mga nagkamit ng krimen ng crime against humanity. At kung merong mang kakayahan, ayaw nilang usigin ang mga pinaghihinalang lumabag. Marahil dahil sila mismo yung lumalabag at sila may hawak ng pamahalaan, kaya hindi nila usigin. Ito ang prinsipyo, itong principle of complementarity tinatawag. Dapat pinairal nila ay hindi nila pinairal. Basta pumasok sila without determining whether or not this country, the Philippines, has the capacity to go against perceived offenders of crime against humanity, or if it has no capacity, it refuses to do so. Ay hindi naman ho yan ang kalakaran dito . Paulit-ulit na nga nating sinabi
na napakalakas ng sistema legal ng ating bansa. Malusog at marami na ho tayong inusig, nilitis at napatunayang walang sala at katunayan. Libo-libo na nga. Libo-libo ang nakakulong. 2 presidente nga ang pinakulong natin, di ba? Isang presidente ang tinapon natin sa ibang bansa. Mm. Anong pruweba ang kailangan pa ng ICC para malaman na hindi sila kailangan? Sapagkat yung International Criminal Court ay nilikha lamang para maging huling remedyo pag walang magawa ang mga biktima ng crime against humanity sa gobyerno nila. Ay meron naman ho eh. Ang problema, hindi naman ho sila naghain ng demanda kay Presidente Duterte. Paano uusigin? Sabi ng gobyerno, 3 taon na silang nakaupo. Ba't di nyo inusig? Wala kaming ebidensya eh. Wala pala kayong ebidensya. Bakit nyo dadalhin sa Hague? Ba't yung arrestin, iditini at itatapon sa Hague? Sa International Criminal Court si Presidente Duterte. Kung wala kayong ebidensya sa Pilipinas, wala rin kayong ebidensya doon. Madalit sabi, ginawa ng ICC. Bakit nila ginawa? Na pinagpilitan ng jurisdiction. Kasi may problema din sila. Ang ICC kasi ay kini-question ang kanyang existence sapagkat ito ay bias sa mga lahing itim. Yun lang ang kanyang pinoprosecute. Kaya nga yung mga malalaking bansa, hindi nagmembro sa kanila at yung mga iba ay umaaklas na. Katunayan, di ba, ang Amerika na nagbibigay ng ayuda sa kanila ay tinanggal na ang ayuda sa kanila. At pagkatapos, freeze pa yung mga assets ng mga judges nila. Dahil nga sa kalokohan ng ginagawa nila. So talagang pinagpilitan at nakakuha sila ng kaalyado dito naman sa gobyerno ito. Nagipagsabuatan sa kanila. Itong gobyerno naman, dahil yung mga may hawak ng kapangyarihan, meron naman silang agenda. Agenda nila, kailangan ikulong natin yan. Kailangan itong anak na hindi maging presidente ito. Ito ang kalaban natin eh. Yan ang nangyari dyan. Tingnan nyo ha. Yun, yung isang aspect yun. Wala talaga silang jurisdiction. Ayan. Sabi nila, inimbestiga namin nung miyembro pa kayo. Teka muna, kailan kayo nag-imbestiga? Ba't kayo nag-imbestiga? May nagreklamo na ba sa inyo? Wala pang reklamo yung sinasabi yung taon na nag-imbestiga kayo. No? Wala pang formal na reklamo sa inyo. Tingnan nyo yung record. Nag-imbestiga lang kayo nung panahon na ni Presidente Duterte. Siguro 2 years to his office. Ang sinasabi niyang investigasyon, prior pa dun sa kanyang pag-upo. Paano niyo sasabihin may jurisdiction kayo? And then, isa pa hong dahilan na sinasabi nila. Kasi, di umaklas tayo. Sa ilalim ng Rome Statute, merong 1 taon bago maging epektibo ang withdrawal. At tapos na ho yun, 1 taon na, wala na. Pero meron ding sinasabi sa provision nila na kahit na nag-withdraw ka, meron ka pa rin obligasyon na mag-cooperate sa amin. Kung kami ay nagsimula na ng investigasyon. Yan ang pinagpipilitan nila. Sabi, di ba, akong nagsabi sa inyo na ang ginawa niyo preliminary examination lang, hindi naman yung preliminary investigation. Kasi nga, yung preliminary examination, tinitingnan niyo pa kung pwede kayong pumasok o hindi. Yung preliminary investigation na tinatawag, yung pagpasok ng prosecutor, pumasok ko after the prescriptive period. Halos 2 taon bago sila pumasok, kaya wala talaga silang jurisdiction. Yan ang katotohanan dyan. Bakit nila tinutuloy? Bakit nila tinanggi? Kasi may agenda sila. Pag dinismiss nila yan, wala na silang lilitisin.
wala na silang dahilan para mabuhay as an ICC. Mawawala na lahat yan. Syempre, hindi ko sila papayag. Yan naman ang agenda ng ICC.